Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Ayun guys, magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan guys. Mag-iingat kayong lahat. Lalo ngayon na panay ulan, malakas ang ulan, madulas ang kalsada. Lagi tayo mag-iingat. Ngayon guys, grabe sobrang lamig ng tubig ng mga aquarium ko. Siguro mga nasa 26 to 25 Celsius. Parang ganyan. Tapos yun nga, meron akong nakita na isda ko na mukhang mamamaalam guys. Grabe. Medyo nakakalungkot guys. Tapos eto pa naman yung paborito kong isda. Eto guys, papakita ko sa inyo. Eto guys oh. Parang may sakit siya yung isda natin na yan guys. Yung semi-tancho. Kasi kung lumangoy siya kanina guys. Medyo, no guys, nakita nyo. Umiikot no. Diba guys? No. Umiikot yung langoy niya guys. No. Kawawa naman. No. Diba? Buntis pa naman yan guys. Buntis yan eh. Ito. Kawawa. Naka-apat na drop na sa atin to. Ay pangatlong drop na. O. Ito pa naman yung naglalabas ng mga tancho na mahuli natin guys. Si Mami. Mami Tancho. Kawawa siya guys oh. Diba? Ngayon guys, share ko sa inyo kung ano yung possible na reason bakit nagkaganyan siya guys. Kasi 'di ba, halos ilang araw na guys na malamig yung panahon. Ngayon, mali ko lang din kasi guys, napakain ko pa sila ng napakain ng Tubipex. Although kahit sinusubuan ko lang sila, yung tipong 'di ba pag nagpapakain ako ng Tubipex, ganun lang guys oh. Yung parang sinusubuan ko lang sila. Siguro syempre hindi pa rin natin masabi na pwedeng na sila, na bacteria sila dun sa Tubipex. Gawa ng nga guys, pag malamig yung panahon, mabagal yung digestion nila, mabagal yung panunaw nila. Kumbaga hindi kagad nila na idudumi yung mga kinakain nila. Although nag-water change naman ako guys, kaso syempre sabi nga natin hindi naman tayo perfectong breeder, di ba? Kahit sabi mong matagal na tayong nagbi-breed, kahit ako, di ba, nagtuturo ako sa inyo. Kahit pa paano nakaka-experience pa rin talaga ako ng mga ganyan scenario guys. Na yun nga, mamamatayan ka ng isda. Pero guys, sana nga hindi ito mamatay kasi mamaya gagamutin ko siya guys, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagamutin. Ngayon, syempre, kahapon okay pa kasi yan guys. Goods pa yan lumangoy, nakakain pa nga yan eh. Pero ngayon kasi hindi na muna ako magpapakain guys. Kasi yun yung sabi ko sa inyo, di ba, pag malamig yung panahon na ganyan, pwedeng wag muna kayo magpakain guys, kahit less muna, ganyan. I-ano nyo muna, tawag dito, pahingan nyo muna yung mga isda nyo. Okay lang naman sila dyan eh. Hindi naman yan mamamatay guys kung hindi nyo sila mapakain. So, tingnan nyo, gabi oh, wawa naman. Yung langoy niya, paikot-ikot. Yun guys, diba, nakita nyo naman yung isda ko na yan, kawawa naman. Pero mamaya guys, gagamutin ko yan. Akong bahala dyan sa isda ko na yan. Sana makarecover siya. Ayun nga, syempre, muna tayo guys, konting guides and tips muna tayo ngayon. Ngayon guys, kung ayaw nyong matulad sa ganon na nangyari sa akin, ang sabi ko sa inyo, pag malamig yung panahon, wag muna kayo magpapakain guys. Pwedeng, o kaya kung magpakain kayo isang beses lang muna, tapos konti lang, basta makatuka lang sila, okay na yun. Kasi yung panahon talaga ngayon guys, grabe. Halimbawa, ngayon, malamig. Tapos biglang malay natin, kinabukasan, iinit na naman. Tapos uulan na naman, init-lamig, ganyan. O kaya minsan, tulad niyan, pwedeng bukas, maulan pa rin, malamig pa rin. Ipahinga nyo muna yung mga isda nyo guys. Wag muna kayong magpakain. Kumbaga, aalalay lang muna kasi syempre medyo prone yung mga isda natin sa sakit. Tsaka yun nga, mahina yung panunaw nila. Kasi tulad niyan, tawag dito, mabobloated yung isda nyo eh. Siyempre, yung mga moli, kakain lang ng kakain yan.
Tsaka guys, sabi ko nga sa inyo, kung yung mga aquarium nyo naman medyo matatagal na. Kung hindi, kahit wag nyo na muna silang bigyan ng mga feeds kasi may mga lumot naman yung mga aquarium nyo. Pwede na nilang yun na muna yung kainin nila kasi tutuka-tukain nila yun guys, mga lumot-lumot. Yun, pwede na yun at least. Kumbaga, gulay, yun yung gulay nila. Kaya okay na yun. Tapos guys, kung sakali man na medyo matagal na hindi kayo nakapag water change kayo guys kahit 20% lang or 10%. Kunin nyo lang yung mga poop nila, higupin nyo lang. Pwede na yun guys. Yun, saipon nyo lang yung mga poop. Tapos palit kayo tubig. Tapos lagay kayo ng rock salt. Huwag nyo kakalimutan yung rock salt guys kung molly or gapi yung alaga nyo guys, mga live bearer. Kasi number 1 kailangan nila yan, lalo ngayong maulan guys. Ayan yung protection nila, yung rock salt. Diba? Yung kumbaga yan yung anti-stress nila. Diba? Katulad sa sinabi ko sa inyo sa mga nakaraang kong vlog, diba? Yung tungkol sa rock salt. Yan guys, wag niyo kakalimutan yan. Yung rock salt. Ayun nga guys. Yung possible na nangyari sa isda ko is ano yun, SBD yun guys. Swim bladder disease. Yan, ganun. Kumbaga yung langoy niya, diba? Nakita nyo, umiikot-ikot. Ganun yung nangyari sa ano ko guys. Sa isda ko na champion, si Pepet. Ganun yung nangyari, nagka-SBD siya guys. Kaso syempre sa katandaan niya na rin, di na rin siya nakarecover talaga. Kaya syempre, talagang nakakalungkot yung pangyayari na yun guys. Kasi syempre, yun yung first ano natin first isda natin na champion Di ba? Nagka-SBD. Kaya, ayun guys, yun lang naman yung payo ko sa inyo pag ganito na maulan, malamig. Yun, wag muna kayo magpakain. Okay lang yan guys, hindi maano yung isda. Pero guys, 'di ba? Yun nga sa mga breeder ko kasi yun, 'di ba? Sa breeder, sa Juby. Pero guys, sabi ko sa inyo, sa fry, pwede kayong magpakain, pero kahit hindi mo na boost feeding, kahit mga 2 times a day lang or 3 times. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, yung fry, ano yan, masyadong crucial yan guys. Pag yung fry na yan, hindi nakakain ng ilang araw yan guys, mababansot yan. Kasi, syempre, kumbaga, dyan pa lang yung growth nila sa pagpapakain nyo at sa water change. Kaya dapat guys, hindi nyo papabayaan yung mga fry. Lalo yung mga days old. Huwag nyo kakalimutan guys na hindi mapakain yun guys. Kasi mahuhuli kayo, kumbaga mahuhuli kayo. Sayang yung growth nila guys. Kumbaga yan naman kasi mga fry na yan, matibay yung panunaw niyan guys. Mabilis lang. Kaya kain lang yan ng kain. Kasi yan talaga. Kumbaga, para sa tao din, di ba? Habang bata pa. Malakas pa yan guys. Siyempre pag tumatanda na, parang kailangan alalay na sa pagkain, di ba? Parang ganun din yan sa isda guys. Kaya dapat, yung mga fry nyo, wag nyong pabayaan. Tapos, water change kayo every 1 day or 2 days. Yan, higup-higupin nyo lang yung mga poops nila guys. Para mas mabilis silang lumaki. Kaya yung mga fry natin, wag kayong mangamba dyan guys. Kahit pakainin nyo yan ng 3 beses. Okay lang yan guys. Matitibay yan yung mga fry, mga days old. Yung mga Juby, okay lang din yan guys. Matitibay yan. Mga Juby. Pwede yan. Basta ang payo ko nga sa inyo, magwa-water change pa rin talaga kayo. Tapos yun, yung rock salt, huwag nyo kakalimutan yung guys Ngayon guys, yun. Sige, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko gagamutin yung molly ko. Yung breeder ko na yun guys. Kasi syempre, sayang naman kung mamamatay siya. Buntis pa naman yun. Di ba? Siyempre, magdadrop pa yun ng mga tancho. Hey! Aray ko. O guys, tara, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagamutin. Let's go. Yun guys, bali kumuha lang ako ng show tank. Yung medyo malaki-laki konti. Tapos lalagyan ko lang to ng tubig galing sa aquarium guys. Tapos yung ilalagay ko dito ng tubig, konti lang. Yung tipong hindi na siya, yung parang makakaupo lang siya guys. Parang halos kapantay lang ng niya, mas mababa lang konti sa dorsal niya. Para kahit papano guys, nakaano lang siya, nakaupo lang siya. Hindi na siya lalangoy ng lalangoy. Kasi nahihirapan na siya Bali, dito na nakukuha ng tubig sa mismong tank niya guys. Grabe, ang lamig Yan guys. Kung makikita nyo yung tubig na guys, yung level, tama na siguro to. Ganito lang, basta mababaw lang guys. Papagalingin natin yung molly natin guys. Ganyan lang kababaw
Siguro ilang, wala pang 2 inch yan. Yan. Tapos guys, yan lang yan. Ang susunod natin lalagay guys, ito. Lalagyan natin ng rock salt. Kahit mga 1 kutsara guys, or lagpas 1 kutsara. Sa akin, dadakotin ko lang guys. Para, kumbaga, salt bath muna natin siya. Kasi yun nga, baka na parasite na siya sa loob. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo guys, pag malamig yung panahon, mabagal yung panunaw nila. Eh, yun nga, syempre, napakain ko pa sila ng tubi, nasubuan ko pa. Eh, baka na-parasite dun sa Tubipex guys. Kaya medyo risky rin talaga yung Tubipex. Tapos guys, ito yung ilalagay ko, yung gamot. Ayan guys, Acriflavin ang tawag dyan guys. Acriflavin. Ngayon guys, ito yung ilalagay ko para, di ba, syempre, yung iba methylene blue. Ako kasi Acriflavin yung nilalagay ko guys. Ayan, no? Antiseptic solution. Kumbaga, ito talaga yung pinanggagamot sa mga clampins, velvet disease, gill rot, tapos yung mga, yun nga, dropsy, yan, SBD, ito talaga guys. Ang gagawin ko dito, 3 patak siguro, or 3 patak gagawin ko guys. Para sigurado. Yan. Yan guys, kung makikita nyo, nag-green na yung tubig. Parang coolant siya guys, oh. Diba, kung makikita nyo, parang coolant. Yung coolant sa sasakyan guys, di ba? Yan, dyan na natin siya ilalagay. Buntis yan guys eh. Ninyo, laki ng tiyan, oh. Pang-4 na drop pa sana yan, oh. Pero sana makarecover siya guys. Babalitaan ko kayo. Ngayon guys, uliin na natin siya guys. Para hindi na siya ganun lumangoy ng lumangoy. Gagamutin natin siya guys. Yan. Yan guys. Yan. Yan. Ganyan sabi ko sa inyo guys. Di ba? Yan, oh. Yung tipong nakakaupo lang siya guys. Ganyan yung sabi ko sa inyo. Yung tipong nakakaupo lang siya. Yung hindi na niya kailangan lumangoy. Ganyan lang guys. Di ba? Ayan, oh. Ayan, oh. Ganyan lang. Di ba? Hindi niya na kailangan lumangoy guys. Nakakahinga naman yan siya dyan. Or siguro need ko pang dagdagan ng tubig. Wait lang guys, dadagdagan ko pa ng tubig para sigurado. Parang hindi siya nakakaupo eh. Yan, okay na yun guys. Para hindi na siya lalangoy ng lalangoy, hindi na siya mapapagod. Ganyan lang siya guys. Yung tipong lang siya, hindi na siya ganun kataas na tubig. Dapat mababa lang. Isi-salt bath ko yan guys ng 3 days. Kumbaga, ang gagawin ko sa kanya guys, ipapasting ko yan. Hindi ko na yan papakainin. Tapos everyday water change. Kunyari ngayon, bukas, water change ko yan guys. Papalitan ko yan ng tubig. Tapos maglalagay ulit ako ng asin. Tapos ng ganyan, Acriflavin. Parang yan siya guys, fasting. I-water change ko yan guys. 100% ang water change yan. Para panibagong tubig ulit. Kumbaga, kailangan ko lang talaga mapa-digest yan, guys. Kumbaga, ubusin natin laman ng tiyan yan sa yung mga, kailangan niyang mapop yung mga laman ng tiyan niya. Kasi, syempre, bloated yan, guys, eh, Nakikita nyo nga, tumitihaya, kawawa naman. Sana talaga, guys, makarecover. Kasi, ako naman, guys, dyan sa paggagamot ko na yan. Yun nga yung sabi ko sa inyo sa dati kong vlog. Nakagamot naman na ako ng ganyan, guys. Bawasan pa natin. Parang napataas yung tubig ko guys. Yan, ganyan lang. Yun yung sabi ko sa inyo guys. Dati kasi nakagamot na ako ng ganyan guys. Yung isda ko dati. Nagamot ko na yon. Na ganyan lang ang ginawa kong proseso. Kasi turo lang din naman sa akin yan ng mga tropa. Na ganyan. Sa akin naman guys, syempre, nung nagamot ko yung isda ko na ganyan din. Yan na yung ginagawa ko. Pero ito guys, kay Pepet kasi, hindi ko dito malab yun guys kasi syempre matagal na rin, matanda na. Ito guys, siya lang ulit yung gagamutin ko na ganyan. Sabi ko nga sa inyo,
nasa sa inyo na yan guys kung gagayahin nyo. Pero syempre, wala nang mawawala. Eh kung kaysa naman pabayaan natin na mamatay na lang, di ba? At least meron tayong ginawa. Kumbaga, hindi natin sila pinabayaan lang na mamatay. Kahit pa paano, meron tayong solusyon na ginawa, di ba? Eh kung talagang oras na niya at mamamatay na siya, hindi wala na tayong magagawa dun guys. Di ba? Tanggapin na lang natin. Total, ganun talaga. Pag may nawala, may kapalit. Kaya yan guys. Kumbaga, hindi ko na i-stressin yan guys. Lalagyan ko pala yan ng aerator guys ha. Naghahanap lang ako ng airstone. Lalagyan ko pa yan ng aerator. Dapat pala guys, lagyan nyo ng aerator. Para talagang makarecover siya. Kumbaga, may water agitation. Kailangan niya pa rin kasi talaga ng oxygen guys. Kaya dapat malagyan natin yan. Ito muna pansamantala. Yan guys, kung makikita nyo, nilagyan ko muna siya ng bubbles pansamantala. Para kahit papaano meron siyang oxygen. Diba? Kumbaga may water agitation siya. May nakukuha siyang dissolved oxygen para siguradong gagaling siya. Kasi yan, yung mga ganyang senaryo guys, kinakapos yun eh. Kinakapos na yun sa oxygen pag ganyan eh. Kaya kung makikita nyo, nilalapitan nyo. Kawawa naman. Buntis pa naman yan guys. Sana makarecover siya. Yan kasi guys, yan yung early sign ng dropsy. Yung SBD guys. Kaya payo ko sa inyo talaga guys, huwag muna kayo magpakain pag ganitong malamig yung panahon. Talagang ingatan nyo. Para at least di kayo magagaya sa ganyan. Ako kasi guys, kahit pa paano marami akong isda. Diba? Nakikita nyo naman, only fry ako. Kaya, syempre, masakit pa rin sa akin kasi breeder ko yan eh. Yan yung naglalabas ng magaganda sa akin eh. Yan talaga yung breeder ko eh. Syempre, masakit pa rin sa akin guys kahit ganun. Pero syempre, sa inyo, lalo kung mga newbie kayo or nag-uumpisa pa lang kayo, tas yan lang yung isda nyo, syempre, mas masakit sa inyo yan guys, di ba? Lalo pag yung breeder nyo namatay. Kaya, kung ako sa inyo, sundin nyo na lang din yung sinabi ko na wag rin kayo muna gaano magpakain. Kasi nga guys, sobrang lamig ng panahon. Mabagal talaga yung panunaw nila guys. Kaya payo ko sa inyo, tiisin nyo na lang. Tiisin nyo na wag kayo magpakain. Kesa naman ganyan mangyari, di ba? Oh. Ganyan lang yan guys. Ganyan na, hayaan ko na yan dyan guys. Hindi ko na muna yan gagalaw-galawin. Sana talaga makarecover siya. Alright guys. O yun guys, nakita nyo naman siguro, masakit man sa kalooban, pero wala tayong magagawa. Nagkasakit yung isda natin. Hindi ko naman din nakalain na ganun mangyayari guys. Hindi ko naman din sila binomban, talagang yun nga. Kahapon kasi guys, sinubuan ko pa sila ng tubig, pero isang beses lang yun ha. Isang beses ko lang yun pinakain kasi nga late na rin ako, sobrang busy. Mga maghahapon na yun, sinubuan ko ng tubig. Konti lang yun ha. Pero tingnan mo na parasite pa, di ba? Na SBD pa guys. Kaya, yun nga. Yun lang din mali ko, di ba? Yun yung sabi natin guys, merong isda na malakas, merong isda na mahina. Kasi siya lang naman nagkaganon, di ba? Hindi naman lahat. Kaya, yun guys, hindi natin rin masasabi yan na kumbaga, tiyempo-tiyempo lang talaga guys na nangyayari yan sa hobby natin. Kumbaga, charge to experience talaga yan guys. Pero at least prevention is better than cure, di ba? Kung kunyari ako, hindi ko ginawa yun, baka hindi siya nagkaganyan, di ba? Parang ganun lang yun guys eh. Kaya at least ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo na pinapayuhan ko na kayo na pag ganitong malamig yung panahon na tuloy-tuloy yung ulan, pahinga muna kayo sa feeding. Huwag na muna kayo gaano magpakain kasi nga, yun, sobrang delikado. Or kung di kayo makatiis, mag-feeds lang kayo guys. Tapos konti lang, talagang konti lang. Yun, ganun lang. At least, di ba? Kahit pa paano, may laman tiyan din yung isda nyo. Pero kahit naman walang laman yung tiyan yan, may mga lumot naman yan guys. Tutuka-tuka naman sila dyan. Makakakain pa rin yan sila. Di ba? Pero at least, hindi na ganun ka-harmful, di ba? Na, syempre, tulad ko, yun. Tubi pa yung naisubo ko, putik na. Diba? Ayun guys, tapos yun, payo ko rin sa inyo kung talagang
Siyempre, ilang araw na kayo hindi nakapag-water change. Mag-water change kayo guys, kahit 10 to 20% lang guys, kahit papaano mapalitan lang yung tubig nila. Kumbaga magkaroon ulit sila ng dissolved oxygen kasi siyempre, malay nyo, mataas na yung ammonia ng mga tank nyo, tapos malamig pa. Tapos yung aerator nyo, mahina. Kumbaga yung bubbles, mahina, di ba? Yun, delikado rin yan guys sa isda nyo kasi siyempre, kulang yung dissolved oxygen na nakukuha ng mga isda nyo. Tapos may ammonia pa. Putik na yan, delikado talaga yan guys. Kaya payo ko sa inyo guys, kung alam nyo naman na sabihin mong 4 na araw na kayo hindi nakapag-water change. Water change kayo guys. Okay lang yan, 20%. Hindi naman yan, kahit sabihin mo malamig, hindi yan mawa-water shock guys. Kasi 20% lang naman eh. Mas marami pa rin yung maiiwan. Tapos maglagay kayo ng rock salt, di ba? At least kahit pa paano, magkakaroon ng panibagong tubig yung mga aquarium nyo, di ba? Kahit pa paano yung mga isda nyo, hindi ganun na magkakasakit guys. Di ba? Kasi syempre, kahit pa paano, nakain pa rin yan. Nagdumudumi yan guys eh, di ba? Yung mga dumi niyan, nagiging ammonia yan guys. Kaya delikado, sobrang delikado guys. Lalo malamig yung panahon. Mabilis silang kapitan ng sakit guys pag malamig, promise. Di ba? Mahina na nga yung panunaw nila, tapos mabilis pa sila kapitan ng sakit. Yari na. O yun guys, yun lang naman yung konting ko sa inyo guys, payo ko sa inyo, konting advice ko sa inyo guys, tsaka tips yun, mga guide and tips ko sa inyo guys. Tulad nun, at least ako actual, pinakita ko sa inyo, talagang wala eh. Nagkasakit yung isda natin guys. Basta ako guys, sabi ko sa inyo, yung ginawa ko, pwedeng gumana sa inyo, pwedeng hindi. Pero syempre, di ba, nasa inyo na yan kung i-apply nyo, at least meron kayong ginawa. Di ba, meron kayong ginawa, hindi yung pinabayaan nyo lang kung sakali mang may isda kayo na nagkasakit, di ba? O yun guys. Kung nagustuhan nyo man yung konting guide and tips ko, huwag nyo kalimutan mag-like and share, tsaka pa-subscribe na rin ako sa YouTube channel ko guys. Guys, pa-subscribe na rin ako ha. Yung mga nagpapa-shoutout dyan, shoutout natin sa susunod guys. At wala akong kopyahan ngayon eh. So, konting mabilisang video lang to guys. Kasi tignan nyo, ito pa rin yung nag-uulan-ulan pa rin talaga guys. O yan guys, yun lang muna ngayon. Salamat sa pagsama.